Dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Sandy po sa mga ginawa? Actually, hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. Good morning, Mr. President. Ibon Foundation said that billions of fund control funds concentrated in the ruling parties. May we get your comments, sir? Are you aware of it? That is the case in every single how do you say, legislative body. Siyempre, the majority party is the majority party. So silang pinakamarami. But again, if there's nothing particularly about that. They are the most numerous. Sa independent commission po ng Pangulong composition, baka may any comment kayo? Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o nung kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan eh. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila, dami dyan may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang, hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Eh. Pero alam niya lahat ito, ma'am. Alam na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too little too late na po ba yung ginawa ni BBM? And of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Sandy po sa mga ginawa? Actually, hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Kaso, the Speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. I mean yung bribery po, kasi na-mention yung alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines.
Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. Hindi ko rin sinusundan kung anong nangyayari sa Senate. Pero nandun ako bukas, sabihan niyo yung mga kaibigan niya sa Senate. Hindi for budget hearing. Meron lang akong bibisitahin na senador. Ay, hindi ko pala banggitin yun kasi baka tumagal ako doon. Mamadali ako. May isa lang. Si Senator Amy? Aima. Hindi. Hindi si Senator Amy. Senator Amy, katext ko yan araw-araw. Senator Robin. Hindi si Senator Robin. Magkikita kami sa rally sa Japan. May rally kami doon. Ay, tuloy yun, ma'am, yung 20 at 21 po. All right, salamat. Thank you.